Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito pong muli si Pastor Himlord Denison Alfonso, a pastor of the United Methodist Church. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol doon sa financial strategy ng church when it comes to our financial status bilang isang iglesia. Yung financial statement or financial strategy ay kailangan ng church para makita niya yung kanyang direksyon. Una, ano ang pagkukuhanan ng budget? Paano ito makukuha? At saan ito iaalat? Na matutugunan yung buong pangangailangan ng ministeryo. At nakakatulong din ang financial strategy para ang mga miyembro natin ay magkaroon ng pakialam at kaalaman patungkol sa pananalapi ng simbahan, kung saan ito napupunta at kung ano ang mga bagay na pinupuntahan ng mga ito. Ano po yung pwede nating simulan sa financial strategy na gagawin ng simbahan? Unang-una sa lahat, kailangan ang pastor at ang konseho ay magkaroon ng bukas na ugnayan upang pag-usapan ang lahat ng ito. Hindi po ba na ang budget ay laging ina-approve through the church conference? And usually, pag dumarating ang pastor sa isang simbahan, katulad ngayon, mag-June na naman, hindi natin alam kung aalis tayo o mariretain sa mga destino. Pero ang isang basic na pwede natin gawin, una, ay magkaroon tayo ng meeting with the council. O pwede yung buong council, lalo na sa mga maliliit na local church. Basta nandyan yung chairman, yung lay leader, yung treasurer, yung auditor, okay na yon. Kailangan nating pag-usapan, kailangan nating upuan yung gagawin nating budget. Kasi yung gagawin nating budget ay budget for the whole year. Sa financial strategy po ay gumagamit tayo ng fiscal year. Although ang appointment ng bawat pastor ay conference year, from June to May the following year. Pero ang ginagawa natin when we do the budget ay yung fiscal year from January to December. Ang magiging takbo niya ay ano ba yung targeted budget natin this year? For example, 200,000 kamo na lang. Yung 200,000, paano mo siyang makukuha? Saan mo siya kukunin? Pagpalagay natin, ga-identify ka ng budget. Sa pagka-identify ng budget, kailangan i-identify mo muna kung ano yung needs ng church. Ano yung dapat na isaalang-alang. Number 1 dyan, yung apportionment. Pagpalagay natin 200,000, yung pupuntahan nito ay apportionment, support ng pastor, maintenance sa kapilya, tapos yung pondo para doon sa 3 pinakamahalagang area ng ating kapilya, yung now ministries, nurture, outreach, and witness, para tamakbo ang misyon ng buong simbahan. So yan po yung kailangan nating pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na especially pag dumarating ang December, yung mga bata. Lahat ng pag-aagastusan ng simbahan dapat naka-declare doon sa proposed budget na gagawin natin. Proposed budget pa lang po yun,
Una natin gagawin, identify natin kung ano yung mga ministries, yung mga paglalaanan natin ng budget. Let's say, 200,000. Saan mo ito gagamitin? Sama-sama na po lahat dyan. Yung support ng pastor, yung maintenance sa kapilya, tapos yung mga benevolences, apportionments, nandyan na po lahat. Kasama na dyan. After mong ma-identify ngayon yung mga yon, ang gagawin mo naman ngayon, hahanap ka ng paraan kung paanong mamimit itong mga bagay na ito. Paano ba yon? After identifying the needs of the church, ang i-identify mo naman ngayon na susunod, yung strategy kung paano mong kukuhanin o ipoproduce yung 200,000 na yun, for example. For example lang, 200,000. Saan ito manggagaling? Ano yung mga panggagalingan nito para ma-meet yung budget na ito? So bilang manggagawa, since tayo ay sa lahat ng agencies ng ating iglesia ay kasama tayo. Ex officio member ka ng lahat ng lupon. Pero hindi pwedeng magdikta ang pastor kung ano ang gagawin nila. Ang sa kanya ay puro suggestion lang. Doon tayo sa pangalawa. Na-identify mo na ngayon kung ano yung mga dapat bigyan ng pansin pagdating sa finance. Pangalawa, yung pagkukuhanan nito ng budget. Saan natin kukunin? Ngayon, yung 200,000 na ito, para ma-meet, kailangan nating mag-identify ng mga tithers sa ating iglesia. Number one thing, kailangan mo mag-identify ng mga tithers sa iyong church. Pagkatapos noon, after identifying the tithers sa church mo, di meron ka ng isang source. Ang usapin ngayon doon sa mga nagtitithes na yan, for example, nakahanap ka ng 10 hanggang 15 tithers. 16 yun. Siyempre, kasama ang pastor. Okay na yung isa. Nakapag-identify ka ng 16 na tithers. Sabihin mo ng lahat kami merong tig 2,000 na tithes. Sample lang. Kung 16 yun, tapos 2,000. Times 2 mo lahat yun, di 32,000 meron ka na. Konti na lang, di ba? Konti na lang. 200,000 yung hinahabol mo. Pero at least, meron ka ng nagiging nakikitang possible na kung let's say sa church mo nagkaroon ng 30 na tithers, yung regular, isa yun sa pagkukunan. Pangalawa, pwede natin magkaroon ng tinatawag na project ang buong simbahan. Paano ito mangyayari? So, ang magitan ng pag-create ng mga bagay na may involve natin yung pangkalahatan. For example, bukod doon sa pag-identify ng tithers, kailangan meron ka ring mga plano. For example, yung Harvest Festival natin, isa rin yun sa pwede nating maging source. Pero syempre, pag Harvest Festival, ililess mo yung 10%, bibigay mo ito sa district.
Pero, the rest, sa church lahat yun pupunta. O di meron ka na ulit pangalawa. Una yung tithes. Pangalawa, strategy kung paano magkakaroon ng budget ang church through the Harvest Festival. Pangatlo, ay pwede tayong gumawa ng mga fund drive ng simbahan para unique at para involve ang lahat. Pwedeng maglunsad ang finance committee kung saan halimbawa meron tayong 50 families sa loob ng church. Halimbawa lang po 50 families sa loob ng simbahan. Magandang gawin ito during Christmas season sa simbang gabi. Yung 24 ng gabi, minsan ginawa namin ito. Bukod sa namimigay ng mga groceries, di ba? Usually, namimigay ng mga prutas sa mga bata, mga groceries sa mga nanay. Pero ang ginawa namin minsan doon sa mga dingay noon ay nagbigay kami ng alkansya per family. Namigay kami ng alkansya per family kung ilang pamilya yung nandun sa bahay na yon. Ganon. Halimbawa, meron kang 50 families. 1 hanggang 2 alkansya. After nun, mabubuhay na sila doon sa tinatawag na covenant yung 2. Na simula January hanggang December ulit next year, kailangan malagyan yung alkansya na yun. Pero bago natin ito i-open sa member, dapat po alam nila kung saan ito gagamitin, alam nila kung saan ito, para saan ito gagamitin. Kasi kapag ka malinaw sa bawat membro kung ano yung pupuntahan ng bawat gagawin ng bawat isa sa loob ng iglesia pagdating doon sa ating pananalapi sa loob ng church, mas magiging mainam yung takbo ng ating ministeryo sapagkat ang lahat ay involved doon sa gawain at iisa ang layunin ng bawat isa sa atin. Yun po yung pinakamaganda na i-involve mo yung buong simbahan sa iisang layunin ng iglesia para mabuhay yung kanyang pananalapi. Kasi po pwede itong maging dahilan para yung mga nakaranas noon, malay natin magpatuloy sila at maging committed na sa church. At darating yung time na hindi na sila kailangang sabihan kasi na-practice na nila ito. Ang pinaka-effective na strategy ay maging example ng pastor sa pagbibigay, lalong-lalo na sa pag-iikapo. Lalong-lalo na sa pag-iikapo, kailangan maging magandang ehemplo ang bawat manggagawa. Sapagkat tayo ang nagseset ng trend sa ating kinabibilangan at kinaaanibang iglesia. Kung ano yung iyong pinapastolan, napakahalaga na yung pastor ang nangunguna doon sa pagpaplano sa iglesyang iyon. Yun po yung pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalagang dapat nating pagtuunan ng pansin. At yung pinakahuli, para maging matagumpay ang lahat ng gawain na ito,
kailangan po natin itong idulog at iluhod sa ating Panginoon. Magkaroon ng bukas na ugnayan ng pastor at ang konseho at ang buong miyembro. Sapagkat ang buhay pananalapi ng simbahan ay hindi nakasalalay sa finance committee, hindi nakasalalay kay pastor. Pero ito ay dapat na pagtulungan ng buong simbahan. Kapag ka malinaw sa bawat miyembro yung layunin ng pagkilos ng bawat isa, partikular sa pinansyal na pangangailangan at pinansyal na aspeto ng simbahan, napakadali para sa isang simbahan ang magministeryo. Sapagkat alam ng bawat miyembro kung ano yung pupuntahan nito, kung para saan ito, magiging magaan yung pagkilos ng bawat isa. Walang sapilitan. Ano po? Sapagkat malinaw sa kanila yung adhikain kung bakit ginagawa yung bagay na ito. Meron tayong tinatawag na transparency. Alam kung saan napupunta yung mga ito at alam yung pinupuntahan. Ano? Kaya lahat ng ministeryo ng simbahan ay natutugunan. At ang maganda nito, kapag malinaw sa bawat miyembro yung gawain natin tungkol sa pinansyal na aspeto, mas marami ang may hikayat na magbigay kahit hindi tayo magsalita. Sapagkat nakikita nila yung bunga ng misyon, yung purpose ng misyon, at lalong-lalo na yung adhikain ng ating misyon bilang isang simbahan. Kapag nagkaroon po ng transparency sa ating lahat, wala nang magiging issue tungkol sa kaperahan. At lahat ng gagawin natin ay magiging pakinabang sapagkat ang bawat isa ay nagkakaroon ng ugnayan, magandang koneksyon, at magandang relasyon pagdating sa buhay pananalapi ng ating simbahan. Tandaan po nating lahat, instrumento lamang tayo ng Panginoon para i-move ang misyon na ito. Pero yung Panginoon pa rin ang siyang tunay na dahilan kung bakit natin ginagawa yung bagay na ito. Lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tandaan po nating lahat na tayong lahat ay tagapamahala lamang ng lahat ng kanyang nilikha. At ang inaasahan sa atin ng Diyos, nawa bawat isa sa atin magkaroon ng accountability sa bagay na ito. Ito pong muli si Pastor Himlord Dennis Alfonso. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen.